ready na po akong sumagot sa inyong mga katanungan. Questions for ASEC Errol Kabatbat. Eden Santos, Net25. ASEC, good afternoon po. Yung buong proseso po ng pagsundo kay former Congressman Arnie Teves, magkano po yung nagastos ng ating gobyerno dito? Hindi kita masasagot yan, Eden. Siguro, pwede natin itanong sa DOJ, pero as far as I'm concerned, libre yung maliban sa fuel, yun ang po ang binayaran po natin sa pagsundo po kay dating mambabatas Arnie Teves. Dahil po yung ginamit na aeroplano ay sa Philippine Air Force. Yes po, Philippine Air Force 142. Sige po, thank you. Tristan Nodalo, Newswatch. Hi, ASEC. Sir, tanong ko lang, paano po naparating sa Pangulo na nandito na hawak nyo na si Representative Teves, and may marching orders ba siya sa law enforcement agencies nung na-turnover na finally si Teves po? Actually, coordinate na monitor po ng Pangulo ang developments sa pagkuha po kay dating mambabatas Arnie Teves. Siya po ay nakabantay, nakaantabay sa development po. Ang alam po ko po, bago pa lang po kami mag-briefing, bago umalis, ay namomonitor po at napapaalam kay Pangulo ang nangyayari. Maging po yung pagkuha namin o pag-turnover formally ng Timor-Leste Bureau of Immigration sa dating mambabatas ay na ipagbigay alam kaagad sa kanya. Medyo challenging lang po kasi ang connections po sa airport. Hindi po gaya natin na malakas ang signal. Doon po ay medyo challenging po siya. Opo. Tapos nung nakarating na kami rito sa Davao pa lang, ay inabisuhan din kaagad ang ating Pangulo. The moment na nagland po yung eroplano. Ano na lang po, sir, so pagdating niyo po dun sa Timor-Leste, nagkaroon ba ng paliwanagan pa on bakit po nagbago yung position nila on handling Teves? Because before talagang nag-a-avail pa po ng legal rights si Representative Teves. But this time, ba't mabilis bigla yung naging decision? Hindi po ako privy sa naging usapan. Pero maaring nakatulong po ang ginawang pakikipag-ugnayan ng ating Pangulo sa Presidente at Prime Minister ng East Timor. Pero regardless po kung may naging pag-uusap man o paano man siya napabilis, ay ito lang po ay natural flow ng batas. Masasabi po natin na naging matagal, frustrating to some degree, at marami pong nagagalit, marami pong naiinis. Pero hindi po ito tinantanan ng ating mga kinatawan ng DOJ, ng NBI at ng Bureau of Immigration. Sinasabi nga po natin, naging mabagal ang proseso, pero nung nabigyan po tayo ng pagkakataon para maipatupad ang ating batas, ay ginanap po natin po ito with both hands, and we never let go. Any more questions? Eden Santos. Ewan ko lang, ASEC, ano po kung pwede rin kayo sumagot sa tanong ko. Sabi po kasi nung anak ni former Congressman Teves ay kinidnap yung kanyang tatay, yung proseso ng pagdakip sa kanya doon sa Timor-Leste. May kanya-kanya po tayong opinion at nire-respeto po natin ang naging pahayag ng anak ni dating mambabatas Rep Teves na si Axel Teves. Pero ito po kasi ay pagpapatupad po ng ating batas. May mga may mga arrest warrants po na inilabas at kailangan po nating ipatupad po iyon. Nanggaling po dito sa Pilipinas ang arrest warrant at kung familiar po kayo sa court proceedings, kung saan galing po ang search warrant, doon din po ibabalik. So, meron daw kasing wala raw kasing yung extradition na binabanggit niya, hindi pwedeng i-extradite. Ayan po ay isang usapin na pwedeng sagutin po ng Department of Foreign Affairs. Pero sa panig po ng extraction team, kami po ay nagpapatupad lamang ng batas. At ginawa lang po namin ang aming tungkulin. Bilang pagtugon sa utos nating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., maayos, mapayapa, at matagumpay po nating nauwi sa ating bansa ang pugante at dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves kanina pong madaling araw. Pero hayaan niyo po na ako magbigay ng konting kwento lamang po sa ginawa pong pagkuha po sa dating mangbabatas.
Alas 10 po ng gabi nung Huwebes ay nagpulong po ang mga miyembro po ng extraction team. Kasama na po rito sina ASEC Eliseo Cruz ng DOJ, NBI Directors Jaime Santiago at mga kinatawan po ng DOJ, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at ang mga magigiting po na piloto at crew ng Philippine Air Force. 10:27 po ng gabi na kumpirma po na pwede pong dumaan ang Philippine Air Force 142 na aeroplano sa airspace po ng Indonesia. At 11:30 po, kami po ay tumungo papuntang Cebu para daanan ang isa pang key member ng ating extraction team. Dumating po kami ng alas 2:01 ng umaga sa Cebu at 3:14 po ng umaga ay lumipad naman po kami papuntang Davao para sa refueling po kasi po medyo malayo po ang Davao papuntang Timor-Leste. Pero hindi po kami kaagad nakaalis kasi 6:35 po ng AM, doon lang po namin na-receive o natanggap ang clearance na makapwede pong bumaba ang ating eroplano sa Dili, Timor-Leste. Meron na po kasing verbal agreement pero ininsist po ng ating mga piloto na dapat merong talagang nakasulat na clearance para hindi po magkagulo. So, bumiyahe po kami. 12:30 po Manila time. Dumating po kami sa Presidente Nicolau Lobato International Airport sa Dili. 1:11 PM po. Formal pong na-turnover sa atin si former Representative Arnie Teves. May initial na pong usapan na pagdating po doon ay ibibigay sa atin kaagad si Representative Teves. Pero may konting changes lamang po. Pero sa kabila po nito, naging maayos po yung turnovers. Nagpirmahan lang po ng ilang dokumento. At nung maayos na po yung dokumento, nilabas po si former Rep Teves na nakaposas po at nakashackled po pati mga paa niya. So pagka-turnover po sa atin, may guhit kasi po doon sa terminal. So paglabas po ng guhit, kinuha po ng ating mga kinatawan at tinanggal po yung posas at pinusasan pa rin ng mga taga NBI. May request po si dating mambabatas Teves na kung pwede daw po ay wag na sana siyang pusasan. Kasi nga po masakit na itong kanyang mga kamay. At sinabi po rin niya na pabiro po na saan naman daw siya pupunta. Hindi naman na daw siya gagawa ng anumang gulo. Pero hindi po ito pinagbigyan kasi nasa protocol pa rin po. So pagpasok po niya sa eroplano, pinaupo siya, ikinuusap po siya ni NBI Director Jaime Santiago. At pagkaripas po ng ilang minuto ay binasahan siya ng kanyang Miranda rights ng kinatawan naman po ng NBI. So habang binabasa po yung Miranda rights, nakikinig naman po si former Rep Teves at doon pagkatapos siyang basahan ng Miranda rights niya ay binasa naman po ang mga pending na arrest warrants laban sa dating mambabatas. Sa pagkakaalala ko po, parang 10 po yung mga kasong binasa para sa kanya. So, hindi po kami mas nakaalipad din kaagad kasi nagkaroon ng konting problema sa aeroplano po natin. Pero dahil mahusay po at magaling naman po ang staff po, ang crew ng Philippine Air Force ay naayos po yun. So, nakaalis po kami 2:42 ng hapon, Manila time, departure from Dili to Davao. Medyo challenging po yung biyahe pabalik kasi paglapas po ng Indonesian airspace, malumana, maayos ang weather pero pagpasok po ng Pilipinas, malakas po ulan at medyo matagtag po ang biyahe. So kabila po niyan, 7:27 po kagabi, nakalapag po kami sa Davao. Nagkaroon po ng refueling ulit kasi masyadong malayo yung biyahe. Medyo natagalan lang yung pagre-refuel kasi sobrang lakas po ng ulan. So 8:27 nakaalis po kami at 11:19 po ng kagabi ay lumapag po kami sa Villamor. Alas 12 po ng hating gabi o 12:03 ay formal pong nadala ang dating mambabatas na si Arnie Teves sa NBI. All right. Thank you very much, PCO Assistant Secretary Errol Cabatbat. Maraming Yusek salamat, Claire. malaki yung press corps at magandang tanghali.